Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isa sa mga pinaka-kontrobersyal na kaso sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kaso ni Mayor Antonio Sanchez. Siya ay naging sentro ng kontrobersya noong 1993 dahil sa brutal na panggagahasa at pagpatay sa dalawang estudyante ng University of the Philippines Los Baños, UPLB, sina Eileen Sarmenta at Alan Gomez. Alamin natin ang buong kwento. Dito lang sa Pinoy Wisdom. Si Antonio Sanchez ay nagsilbing mayor ng Kalawan, Laguna. Noong Hunyo 28, 1993, sina Eileen Sarmenta at Alan Gomez ay dinukot ng mga tauhan ni Sanchez mula sa campus ng UPLB. Ayon sa testimonya, dinala si Sarmenta sa isang rest house kung saan siya ginahasa ni Sanchez at pagkatapos ay ipinasa sa kanyang mga tauhan para muli siyang gahasain. Si Alan Gomez naman ay brutal na binugbog at binaril hanggang mamatay. Ang mga labi ni Eileen Sarmenta ay natagpuan sa isang van habang si Alan Gomez ay natagpuan sa isang parang na may tama ng bala. Ang krimen na ito ay nagdulot ng matinding galit at hinagpis sa buong bansa, lalo na sa mga pamilya ng mga biktima. Sa investigasyon, ang mga tauhan ni Sanchez ay umamin at itinuro si Sanchez bilang utak ng krimen. Noong Marso 14, 1995, matapos ang 16 na buwan na paglilitis, si Sanchez at ang kanyang mga kasabwat ay nahatulan ng 7 bilang ng reklusyon perpetua. Bawat isa ay may tagal na 40 taon. Tinukoy ng hukom na si Harriet Demetrio ang krimen bilang isang plot seemingly hatched in hell. Ang hatol ay kinatigan ng Korte Suprema noong 1999 kung saan nadagdagan pa ito ng 2 bilang ng reclusion perpetua para sa pagpatay kina Nelson at Rickson Peñalosa, mga karibal sa politika ni Sanchez. Ang hatol ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Marami ang natuwa sa pagkamit ng hustisya para sa mga biktima, ngunit mayroon ding mga nagtatanong kung bakit hindi na ipataw ang pinakamabigat na parusa sa isang napakasamang krimen. Ang kaso ay nagdala ng liwanag sa isyu ng katiwalian at abuso sa kapangyarihan, lalo na sa mga lokal na opisyal. Noong 2019, lumitaw ang balita na si Sanchez ay maaaring makalaya dahil sa Good Conduct Time Allowance (GCTA) law. Ang balitang ito ay nagdulot ng malawakang protesta mula sa publiko at mga pamilya ng biktima. Ang plano ng pagpapalaya ay nagdulot ng matinding reaksyon na humantong sa pagrepaso ng GCTA law. Sa huli, ang plano ay hindi natuloy at nanatili si Sanchez sa bilangguan. Ang isyung ito ay nagbunsod ng malawakang pagrepaso sa GCTA law at maraming mga opisyal at mamamayan ang nanawagan ng mas mahigpit na mga patakaran upang maiwasan ang paglaya ng mga bilanggo na may malulubhang krimen. Ang kontrobersya ay nagdulot ng pagbabalik tanaw sa iba pang mga kaso na maaaring naapektuhan ng nasabing batas. Si Antonio Sanchez ay pumanaw noong Marso 27, 2021 habang nasa loob ng New Bilibid Prison. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko, lalo na sa mga pamilya ng kanyang mga biktima, na nagpahayag ng kanilang pagnanais na makamit ang hustisya para kina Eileen Sarmenta at Alan Gomez. Sa kabila ng kanyang pagkamatay, nananatili ang mga alaala ng kanyang mga krimen sa isipan ng maraming Pilipino. Sa huli, ang kaso ni Antonio Sanchez ay nagsilbing paalala ng kahalagahan ng hustisya at ang laban sa katiwalian at abuso sa kapangyarihan. Ang mga biktima ng kanyang krimen, sina Eileen Sarmenta at Alan Gomez, ay nananatiling simbolo ng paglaban para sa karapatan at hustisya sa ating lipunan. Ang kanilang kwento ay isang babala na ang kasamaan ay dapat laging labanan at ang hustisya ay dapat ipaglaban. Ano ang inyong opinyon sa kaso ni Antonio Sanchez? Sa tingin niyo ba ay nararapat lamang ang naging hatol sa kanya? Mag-iwan ng komento sa ibaba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang bell icon para sa mga susunod na updates. Hanggang sa muli, paalam mga kaibigan.